Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga taxi drivers sa Davao City nalipay sa pagsaka sa flag down rate ngadto sa 50 pesos. Apan LTFRB 11 mipahimangno sa taxi drivers nga kinahanglang i-calibrate ang ilang units. Makasandig Boulevard sa Cagayan de Oro City giablihan na alang sa light vehicles. Pag-abli sa mong dalan, gilaumang makatabang sa trapiko sa syudad. Og youngest Pinoy pop group nga Cloud7 gipakilig ang Kapuso fans atol sa Kapuso Mall Show sa General Santos City. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Human giaprubahan ang pagsaka sa flag down rate sa mga taxi sa Davao Region. Gipahimangnuan sa LTFRB 11 ang mga taxi driver ug operator nga ipakalibrate ang ilang unit una makapaningil sa bag-ong flag down rate. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Johnny Esteban. Johnny. Sara, gipahimangnuan sa LTFRB 11 ang tanang taxi drivers nga tumanon ang ilahang calibration sa ila-assess schedule sa ilang calibration aron dili malangan. Samtang gilauman nga matapos ang calibration sa tanang taxi sa Davao sunod lang sa usa ka bulan sukad niadtong Sabado. Atong sayron. Ginabuhi ni Romar Boho pinaagi sa pagpamasada sa taxi ang iyahang pamilya sulod sa 8 ka tuig sa Davao City. Makauli matud pa siya og 400 pesos nga kita pero kinahanglan mamasada sa lugay nga oras. Mao na makatabang gyud daw kanila ang pagsaka sa flag down rate gikan sa 40 pesos ngadto sa 50 pesos. Martes sa butag nagpa-calibrate si Romar sa buhatan sa LTFRB 11. 2017 naman gud last nga nitaas amo ang flag down sa karon. 50 pesos, 10 pesos ra ang madungag. Kung kana siya, okay na siya sa amuha. Kung dili po doon patasan sa amuang mga operator, ang amuang arkila, kung steady lang siya. Malipayon sab ang taxi driver nga si Ador Dres, nga taga Takurong, Sultan Kudarat, kinsa miadtong Davao, niadtong 2016, aron maning palad. Nagpapasalamat kami ka nagtaas yung back down. Importante lang ma'am ka nadagdagan yung sa pasay. As of 9 a.m. adlaw nga Martes, sukad niadtong Sabado, ana-ana sa 400 taxi units ang nakalibrate sa LTFRB 11 nga mga metrohan. Gilaumang human ang usa ka bulan, makalibrate na tanan ang 5,400 taxi units sa Davao. Dili pareha sa wahing calibration nga miabot og 3 ka bulan. Hinuon sukad last year, nagdugang og 5 pesos sa 40 pesos nga flag down rate. Apan wala ni nakalibrate sa metrohan. Maunang ang mga driver dili makapugos og singil sa mga magreklamo nga pasahero kay wala sa metrohan. From 2020 to last year, manggod, ang gyaro nato is 40 plus 5, but then dili manggod to na ang uban magud pasahero dili mahatag og 5 pesos kay tungod dili naka-reflect sa metro ang 5 pesos. But this time, katong 50 pesos, ma-reflect na gud siya sa metro. Sumala sa LTFRB, kinahanglan ubayad ang operator sa pag-calibrate sa metrohan. Per unit, increase of rate na bayaran na 510 per case number. So kung daghan siya unit, 510 lang gid ang bayaran. Except for the individual kay 510 gid ang bayaran. Ang dako lang is 500. Ang testing mo na siya katong selyo testing 500 per unit gina siya. Sa karon Sara, anaa sa sobra 500 na ang nakalibrate nga mga metrohan sa taxi units dinhi sa Davao. Samtang kinahanglan usab nila nga kumplituhon ang ilang mga rekisitos, nakakuha po sila og official notice aron dire-diretso ang pag-facilitate ingon man ang pagproseso sa ilahang calibration sa ilahang metrohan. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban. Gi-confine si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa Philippine Heart Center sa Quezon City tungod sa irregular heartbeat. Sumala ni PNP spokesperson Jean Fajardo, gidala si Kibuloy sa maong ospital niadtong November 8. Human may reklamo nga sakit ang iyang dughan niadtong November 7. Sa mando sa Pasig Regional Trial Court, magpabilin si Kibuloy sa ospital hangtod sa Sabado, November 16 aron makumpleto ang iyang medical tests. Sumala sa iyang abogado nga si Attorney Israelito Torion,
Walay anga ikabalaka kay dunanay irregular heartbeat ang pastor kaniadto pa. Presyo sa kamatis sa General Santos City misaka og 30 pesos matag kilo. Gumikan matud pa sa kakulangon sa supply nga epekto sa mga nasinating bagyo sa laing lugar. Ani report. Maihap ra ang mga tindahan nga nagabaligya og kamatis sulod ni ining Bagsakan Center o public market sa Barangay Bula sa General Santos City. Matud sa mga mamaligya ay nihit kuno ang supply ni ini magduha ka semana na. Gani miabot na sa 90 pesos ang matag kilo ni ini kung itandi sa mga milabayng semana nga anaalang sa 60 pesos matag kilo. Kulang ang supply because naitagaw-bang lugar gakuha dere. Gumikan sa kataas sa presyo, duna kunoy mamalitay ang miatras kay namahalan. Tapos ang mamalitay, kuan po siya kanang musay mo, kuan gyud musibat kay mahal ana. Pero wala man sila mahimo kay maumang gyud ang presyo. Posible sab nga mas mumahal pa ang presyo ni ini kung gina-retail sumala sa usa ka mamalitay. Ang ako amang god, ginabaligyan ako ba, gina-retail na ako. Mudo ka po presyo. Matud sa tagdumala sa maong public market, epekto matud pa sa mga nasinating bagyo sa nasod ang hinungdan sa pagtaas sa demand sa kamatis. Nag-start na siya tong nagbagyo sa Manila, yung bagyong Christine, automatic. Yung mga primary like mga kamatis, mga highland crops natin nagtaas halos lahat kasi nga mataas ang demand sa Luzon. Kaya dito sa atin nagkulang tayo ng supply. Hinuon mipasalig ang tagdumala sa maong public market nga kontrolon gihapon nila ang mga mamaligya ay kinsa nasubrahan sab sa pagpresyo ni ini. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat Sara, muabot sa 15 ka motor ang nakumpiska sa Davao City Transport and Traffic Management Office human maaktuhan nga naggamit og modified muffler o bora-bora. Pinaagi sa hiniusang puwersa sa CTTMO o Traffic Enforcement Unit, nasakmit ang 15 ka motor sa Barangay Matina, Aplaya sa Davao City alas 9:30 kagabi. Sumala pa ni Dionisio Abude, ang hepe sa CTTMO Davao, atol sa pagiginabi sa GMA Super Radio Davao nga kalapasan sa Republic Act number 4136 o Traffic Code of the Philippines ug sa City Ordinance 0334-12 ang paggamit og modified muffler sa tambutso sa tanang sakyanan o bora-bora tungod sa disturbo nga ginamugna niini. Subay sab sa ordinansa, dunay penalty nga kinahanglang bayaran ang tag-iya sa nakumpiskang motor o kinahanglang ilisan niini ang tambutso una ibalik. Lakip sa nadakpan ang usa ka residente sa Catalunan Grande kinsa gibit-bit ang original nga tambutso motor niini aron kambyuhan og bora-bora nga gigamit. Nanawagan sab ang CTTMO sa mga motorista nga likayan ang paggamit og bora-bora aron dili mamultahan. Ipaymangnuan sa Davao City Social Welfare and Development Office ang katawhan nga dili magyaga-yaga sa pagtawag sa Kian Gabriel hotline number nga mitumong sa pagdawat og tawag kalabot sa pagpangabuso sa kabataan. Sumala ni Julie Dayaday, ang head sa Davao CSWDO, sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao nga padayong makadawat og prank calls o mga yaga-yaga nga tawag ang Kian Gabriel hotline. Sumala niya, posibleng makababag sa mga lehitimong tawag sa mga nagapangay og tabang, ilabi na ang mga kaso sa pagpangabuso sa mga bata ang mga prank call. Sa karon ginatun-an na sa Committee on Peace and Public Safety sa Davao City Council, subay sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mapahamtangan og silot ang mga magyaga-yaga sa maong numero. Kainumdumang gilusad sa lokal nga kagamhanan ang Kian Gabriel hotline nga 0908-818-4444 aron paspas nga makatawag ang publiko galing dunay mga maybaw ang kaso sa pagpangabuso sa mga bata. Kini aron mapugnan ang pag-abuso sa kabataan nga posibleng moresulta sa kamatayon sama sa naitabo sa 3 anyos nga si Kian Gabriel niadtong 2016.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Giablihan na alang sa mga motorista ang Makasandig Boulevard Road sa Cagayan de Oro City nga gilaumang mutabang sa pagsulbad sa problema sa trapiko sa syudad. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, karong adlaw giablihan na ang Makasandig Boulevard Road din sa Cagayan de Oro City apan alang lang una sa mga private light vehicle. Sumala pa sa LGU nga kini nga dalan ang usa sa mga tubag nila sa problema sa trapiko sa syudad. Pasado alas 2 karong hapon, hingpit ng gitugutan sa Cagayan de Oro City LGU ang pag-agi sa mga private light vehicle sa Makasandig Boulevard Road. Among dalan, kabahin sa gihimong dike project sa lugar nga magsilbing diversion road para sa mga motorista nga buot muadto sa tibasak sa barangay Makasandig, ingon man sa barangay Balulang. Sanglit ang boulevard, lahos ngadto sa Makasandig Balulang Bridge. Matod ni Attorney Edgardo Uy, kinsa namuno sa Rio de Oro Boulevard Management Committee, nga ang pag-abli sa mong dalan usa sa mga tubag sa lokal nga kagamhanan aron maalibyuhan ang problema sa traffic nga masinati sa lugar matag rush hour. Busa, dako sab ang pagpasalamat sa LGU ngadto sa DPWH Region 10 uman nga napirmahan na ang mga dokumento nga nag-turnover sa mong dalan ngadto sa LGU. Kinahanglan na gyud abrihan kay ang tinid tibasak ka Orbiasong Road na may gitrabaho. Gihimo nga one way gani so maghuot ang traffic diha. So timing tayo nga napirmahan ang memorandum of agreement, kinahanglan mabuksan na sa gyud ang boulevard. Apan pagpaklaro sa buhatan, subay sa Executive Order No. 446-2024 nga gipagawa sa LGU, gidid-an ang pag-agi sa pipila ka mga sakyanan sama sa tanang truck nga adunay 4,500 kilograms pataas nga gross weight, motorela, tricab, motorized sikad, tricycad, bicycle, pushcart, food cart, roller skates ug skateboards. Kini aron malikay sa disgrasya among mga klase sa sakyanan. Para maagian sa mga light private vehicles, i-apil na sa nato ang taxi. Wala lang nato i-apil ang mga jeepney kay of course wala may ruta lugar nga naka-apil na diha. Doon na say gitagana nga mga personal sa Roads and Traffic Administration nga magbantay sa dagan sa trapiko sa lugar, lakip na mga security guard. Gideploy sab aron mamintinar ang kahapsay ug seguridad sa palibot sa boulevard. Kaya ron saan maproteksyonan o mabantayan kay di pa nato ikalimot yun na may mga kubi o kamot mag-upa o mag-upsarya, magpintal-pintal. So ato sa yung i-maintain ang kalimpyo o ang kapansada niya ng boulevard. Sara, sa kasamtangan, tuloy-tuloy na ang pag-agi sa mga motorista dinhi sa Makasandig Boulevard Road dinhi sa Cagayan de Oro City. Hinoon kung atong itandi sa mga main roads dinhi sa Dakbayan, medyo minus pa ang mga motorista nga gaagi dinhiya. Panawagan sa RTA ngadto sa itong mga motorista nga batasanon gyapong sundon ang traffic rules and regulations aron dili sila masilutan. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Sa paglayo sa bagyong Nika sa nasod, sunod na sab nga bantayan ang paglandfall sa bagong bagyo nga misulod sa Philippine Area of Responsibility nga ginganlan og bagyong Ophel. Sumala sa pag-asa, nakagawas na sa PAR ang bagyong Nika kaganinang alas 2 sa hapon, pero posibleng makasinati gihapon og pag-ulan sa pipila ka bahin sa nasod. Apan gibantayan na sab karon ang bag-ong bagyo nga misulod na sa nasod nga ginganlan og bagyong Ophel. Ulay kining nasiplatan kaganinang udto sa 950 km sidlakan sa southeastern Luzon. Sa initial forecast sa track sa pag-asa, posible kining muigo sa northern o central Luzon sa Huwebes sa hapon o gabi. Hinuon dili apektado niini ang Mindanao apan kung makasinati og ulan ang dakong bahin sa isla tungod kini sa localized thunderstorms. Busa mahimong alerto gihapon sa posibleng pagbaha o landslide. Nagpagula og Regional Geohazard Threat ang Mines and Geosciences Bureau Region 11 alang sa mga probinsya sa Davao Region tungod sa peligro sa landslide karong posibleng dunay pagdaot sa panahon. Sa impormasyon gikan sa MGB 11, lakip sa gipaigmat ang mga nagpuyo sa probinsya sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte,
Davao del Sur ug Davao Occidental ug mga lungsod sa riyon. Base sa forecast track sa pag-asa, padayon ang pag-monitor niini sa posibleng epekto sa bagyong Ophel nga misulod na sa Philippine Area of Responsibility kaganina. Hinoon walay direktang epekto ang mga bagyo sa Mindanao ingon man sa Davao Region apan posible gihapong makasinati og daot nga panahon tungod sa localized thunderstorms. Gipasidanan ang katawhan nga mutuman sa mga posibleng preemptive evacuation measures. Arestado ang magtiayon human nakuhaan og 6.8 million pesos nga kantidad sa gitoang shabu atol sa buy-bust operation sa Dato Odinsinsuat, Maguindanao del Norte. Dakpa ng 42 anyos nga babae nga usa ka vendor atol sa drug buy-bust operation sa kapulisan sa Dato Odinsinsuat, Maguindanao del Norte ni adtong Sabado. Nadakpan sab ang iyang bana nga usa ka driver nga kuyog niini. Ang maong mga sospek pulos residente sa Barangay Dalikan, poblasyon sa Dato Odinsinsuat. Matud sa kapulisan, sa Sultan Kudarat unta magbaligya ang sospek ug ang usa ka posture buyer apan may desisyon ang mga sospek nga mukambyo og laing lokasyon sa Dato Odinsinsuat ug dito naghimo ang drug deal lakip ang paspas nga pag-aresto sa maong mga sospek. Balhog karon sa Sultan Kudarat Municipal Police Station ang maong mga suspetsado nga wala na miluwat og pahayag. Posible kini mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan. Overload nga kilig ug kalingawan ang hatod ngadto sa mga Kapuso fan yang nakisadya ang youngest Pinoy pop group nga Cloud 7 sa Kapuso Mall Show sa General Santos City. Ani ang dugang detalye. Walay mabutangan ang excitement ug kilig sa mga Kapuso fan nga midagsa sa Kapuso Mall Show sa KCC Mall of Jensan sa General Santos City. Dili gayud nila palampason ang higayon nga makita sa personal ang grupo nga ilang ginaidolo, ang youngest Pinoy pop group nga Cloud 7 nga gilangkuban nila Lucas, Johan, Cairo, Egypt, Migs, PJ ug Fian. Very happy po. This is once of a lifetime experience. Ang mainitong pagdawat sa mga Kapuso fan, gikalipay sab sa Cloud 7 members. Natuwa po kami and grabe po yung gulat namin pag akyat po namin sa stage. Ang daming generals na naghihintay sa amin. Samtang saysay sab sa Cloud 7 nga sa ilang pagbisita sa Jensan, daghang matud pa silang mga pagkaon nga natilawan. Ilabi na sa gipasigarbong kinilaw na tuna sa Jensan. Nag-perform po kami and ngayon pong kumain kami kasi po masarap po yung mga foods. Yes! And yes po, I agree with Cairo is matikman yung different delicacies dito sa Jensan na grabe ang sasarap. Especially yung yung fish nila. Basically ang sarap po ng kinilaw dito kasi wala po yun sa Manila eh. Dito lang po yun sa Jensan lang po. 4, 5, 6, we are Cloud 7. Thank you, Jensan Rainbows! Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. May alma na ang pipila ka nagapamasaherong driver sa Davao City tungod sa big time nga usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod karong adlaw. May usbaw og piso og 50 centavos ang kada litro sa gasolina, 2 pesos og 10 centavos sa matag litro sa diesel ug piso og 20 centavos ang kada litro sa kerosene. Kini na ikatulong semana nga pag-usbaw sa presyo sa diesel ug kerosene. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kini tungod sa epekto sa bagyo sa Estados Unidos, pagkalangan sa mga planong pagsaka sa oil production sa OPEC Plus ug usa na sab ka interest rate cut sa Estados Unidos. Kanimduman nga niadtong miaging bulan, misaka sa labing taas nga pag-usbaw ang presyo sa gasolina ug diesel karong tuiga nga anaa sa halos 3 pesos. Busang pipila ka mga POJ ug habal-habal driver sa Davao City, may alma na sa padayong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Apektado kay taas naman pod niya pilar among kuan unya karo kay nay kay biyahe ron. Medyo apektado jud mi kay medyo makukuhaan jud ang among income gamay. Apektado kay sir, gwantahon na mga gasolina taas kayo. Naanad no mi ani.
Tone-tonelada nga gingong smuggled nga lana ang nasakmit sa otoridad gikan sa usa ka bangka sa probinsya sa Tawi-Tawi. Drum-drum nga mga diesel, lakip gasolina nga gikarga sa usa ka bangka ang nasakmit sa Philippine Navy, kauban ng Philippine Coast Guard ug Bureau of Customs ato sa Maritime Security Patrol sa kadagatan sa Tawi-Tawi mag-alas 3 sa kadlawon-adlang Lunes. Sa maong kargamento, 12,000 liters niini ang diesel, samtang 24,000 liters ang gasolina. Gibana-bana mo kantidad kini sa kapin 1.6 million pesos. Matod sa Naval Forces Western Mindanao, napugos matod pa sila sa pag-inspeksyon sa maong bangka. Sanglit dili mutubag ang mga personay sa bangka sa gihimong pagpanawag sa ahensya kanila. Gilang gi-turnover sa BOC Tawi-Tawi ang mga nasakmit nga kargamento ug gidakop ang 15 ka mga personahe sa maong bangka kinsa wala na miluwat og pahayag. Posible sila mag-atubang og kasong paglapas sa RA 10863 kun Customs Modernization and Tariff Act. Sanglit wala kini mga igong dokumento nga gipakita kalabot sa gingong smuggled nga lana. Nagpadayon pa ang investigasyon sa otoridad. Gikasuhan na ang driver sa wing van truck nga midaro sa laing 11 ka mga sakyanan sa Carlos P. Garcia Highway sa Davao City nga gikamatay sa usa ka motor rider niadtong Domingo. Sa pakighinabi sa GMA Super Radio Davao kang Police Executive Master Sergeant Ruben Madera ang Chief Traffic Investigator sa Traffic Enforcement Unit nga kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple serious physical injury and multiple damage to property ang gipasaka batok sa driver sa wing van truck. Dugang sa opisyal nga mismong ang pamilya sa namatayng motorista ang miduso og reklamo, lakip ang pamilya sa usa ka rider nga naputlan og tiil human sa panghitabo. Hinuna kagawas na sa ospital ang pipila sa mga nadala human nga nakaangkon og samad ato sa panghitabo. Gawas lamang sa naputlan og tiil. Sa karon nagpabiling ana sa kustudiya sa Traffic Enforcement Unit ang driver sa maong wing van truck nga wala pay pahayag human sa hitabo. Kainumduman nga usa ka motor rider ang patay atong sa karambola sa Carlos P. Garcia Highway sa Maa, Davao City niadtong Domingo sa hapon. Human nawad-an matud pa og break ang wing van truck hinungdan nga nadaro ang laing 11 ka mga sakyanan. Sa pagpanguna sa GMA Network, nakighiusa ang COMELEC og halos 50 ka organisasyon gikan sa media, election watchdog groups ug academic institutions aron magbantay alang sa kamatuoran ug sa nasod sa pinakadako, pinakahalapad ug pinakakomprehensibo ug pinakamasaligang coverage sa 2025 midterm elections. Ani ang report. Maaasahan niyo kami sa laban kontra fake news. Pipila ka bulan pa lang ang milabay dihang gimugna sa GMA ug sa halos 60 ka partners ang kampanya aron batukan ang fake news karong eleksyon 2025. Luyo sa hulga sa fake news ug sayop nga impormasyon nga buot mangilad sa mga botante. Mas kinahanglang masiguro ang paghatod og mahinungdanon ug masaligang balita. Busa sa pagpanguna sa GMA Network, usa ka pa nagtapok ang nasaksihan aron mas pakusgan ang atong pagbantay alang sa kamatuoran ug sa nasud. Sa kinatibukan, 49 ka organisasyon ang nakighiusa sa GMA Network. We come together once again to deliver an election coverage that is not only the most comprehensive, but also conforms to the highest standards of honesty and integrity in a manner beyond reproach. Alang sa GMA Network Incorporated, mipirma si GMA Network President and CEO Gilberto Arduabit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Esialong, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President for Public Affairs, Yanessa S. Valdelion. First Vice President for Radio Operations, Glenn F. Aliona. President and Chief Operating Officer of GMA New Media Incorporated, Dennis Augusto L. Kaharian. First Vice President of GMA International, Joseph Jerome T. Francia. Kauban sabang GMA Kapuso Foundation. Alang sa Commission on Elections o COMELEC, anaa si Chairman George Erwin Garcia. Kauban sabang atong partner sa telecommunications industry, ang PLDT ug Smart.
Kauban sab sa pagbantay karong eleksyon 2025 ang atong mga election watchdog groups nga Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, ug Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Partner sab nato ang mga respetadong media group sa nasod. Ang Inquirer Group of Companies, lakip ang Philippine Daily Inquirer ug Inquirer.net, ang Manila Bulletin, Manila Times, ug Manila Standard. Lakip sab ang Catholic Media Network, Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, Manila Overseas Press Club ug Philippine Entertainment Portal. Ang mga respetadong academic institution, kauban sab nato nga mututok sa eleksyon 2025, ang University of the Philippines Diliman ug Ateneo de Manila University, De La Salle University ug University of Santo Tomas, University of the Philippines Los Baños ug Polytechnic University of the Philippines, ug AMA Education System ug National University, University of the East ug Arellano University, Colegio de San Juan de Letran ug De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College ug Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines University ug Mapua University, San Sebastian College Recoletos ug University of Perpetual Help System Dalta. Kauban sab ang pipila ka kolehiyo ug universidad gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ang Mariano Marcos State University, De La Salle pa sa Batangas ug Universidad de Dagupan. Lakip ang Ateneo de Naga University, ang University of the Philippines Visayas ug University of St. La Salle Bacolod, Silliman University ug University of San Carlos, University of San Agustin Iloilo ug Central Mindanao University, Holy Cross of Davao College ug Notre Dame of the Jangas University, Western Mindanao State University ug Notre Dame University sa Cotabato City. Kauban sab sa pagbantay sa eleksyon 2025 ang Philippine Bar Association, Chamber of Commerce of the Philippine Islands ug React Philippines. Tasab ang YouTube sa tumong sa GMA nga maghatod og komprehensibong pagbalita sa eleksyon 2025. Together we are here to ensure that every Filipino, whether in urban cities or remote places in the archipelago or wherever in the world he or she may be, has access to information that is comprehensive, timely, accurate, in order to make objective and empowered decisions at the polls. Everything is at stake in this election. Kailangan ng suporta ng lahat, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin sa media, lalo na yung nagpapahatid ng katotohanan at tamang balita. Yan po yung advokasya natin at dapat kung ano yung totoo lang. Niadto sa Badlawa, gilusad ang Dapat Totoo Election Advocacy Campaign aron ipakita nga importanteng mahimong mapaniiron batok sayop nga impormasyon. Ngayong eleksyon 2025, Dapat Totoo. Gipagawasab ang bag-ong bersyon sa Panata sa Bayan theme. Sa pakighiusa sa pipila ka sparkle artist, lakip si Julian San Jose. Kining tanan alang sa kamatuuran, alang sa hapsay, limpyo ug makasaligang eleksyon, alang sa nasod ug katawhang Pilipino. Kini ang eleksyon 2025. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Mga kapuso, padayon lang sa pagpadala sa inyong entries alang sa Kapuso Big Time Panalo Season 2 kay Basil Kabuna ang sunod nga makadaog og dagkong papremyo sama sa atong Week 1 to 2 winners og 70,000 pesos cash package kung asa tulo kanila gikan sa Mindanao. Alang sa Week 1, lakip sa midaog si Maria Fetahoy nga taga Davao del Norte. Samtang sa Week 2, lakip sa midaog si Anelia Zambas gikan sa Misamis Oriental ug Aizel Benitez nga taga Zamboanga. Hangtod December 6 pa ang sending of entries, busa join na mga kapuso. Alang sa chance nga makadaog og daily and weekly cash prizes ug ang 1 million pesos sa grand draw. Ihulog lang ang inyong entry sa designated drop boxes sa tanang GMA Regional TV stations. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Ang mga nakadaog o makadaog, makadawat og official call or text gikan mismo sa GMA.
Bisitahi ug i-follow lang ang Facebook page ug microsite sa GMA Promos for official details and announcements. Naglawig padulong sa ikaapat nga spot ang LPU Pirates sa Round 2 sa NCAA Season 100 human gipildi ang EAC General sa ilang dula kaganina. Mibanat ang rookie sa LPU Pirates nga si Jonathan Daileg alang sa ilang must-win game batok EAC General sa Round 2 kaganina. Gani sunod-sunod ang gipaulan ni ini nga punto sulod sa fourth quarter ug nahimong best player of the game nga dunay 11 points, 3 rebounds, 2 assists, 1 steal ug 2 blocks aron makuha sa Pirates ang kadaugan sa score nga 74-65. Mga kapuso, 43 days na lang, Pasko na! Mo kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.